gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Niyanig ngayong hapon ang magnitude 6.5 na lindol ang bayan ng Haro sa Leyte. Sa Cananga, Leyte, may mga pinangangambahang na-trap sa guho. Mababaw lang po ang lokasyon ng sentro ng lindol, kaya ramdam ang pagyanig sa maraming lugar sa Visayas hanggang sa Mindanao. Nagtakbuhan sa takot ang maraming residente, pati mga empleyado ng isang geothermal power plant. Nakatutok si Joseph Morong. Nabalot ng takot ang ilang taga-Visayas sa pagyanig ng magnitude 6.5 na lindol pasado alas 4 kaninang hapon. Ang mga pasyente sa Ormoc District Hospital inilabas muna. Mabilis ding inilika sa mga trabahador ng isang geothermal plant sa Tunguyan, Leyte. Sa Cananga, Leyte, nakunan pa ng Hughes Cooper na gumuho ang isang gusali. Napalabas ng classroom ang mga estudyante ng University of Mandaue, pati mga namamasyal sa Plaza Fuentes sa Cebu City at mga empleyado ng Iloilo City Hall na bulabog ng lindol. Ayon sa PHIVOX, naitala ang epicenter magnitude 6.5 na lindol, 13 kilometers southwest ng Haro, Leyte. Naramdaman ang intensity 6 na pagyanig sa Haro at Cananga, Leyte. Intensity 5 sa Tacloban City, Talo, Leyte, Cebu City, Mandaue City at Ormoc City. Intensity 4 naman sa Catbalogan City, Kabukkayan at Naval sa Biliran, Tolosa at Bato sa Leyte. Gayon din sa hinunangan Southern Leyte, Sagay City, Negros Occidental at Burgos, Surigao del Norte. Intensity 3 sa Bogo City at Talisay sa Cebu, Rojas City, Iloilo City, Bacolod City, Inupacan, Leyte, Sogod, Southern Leyte, Calatrava, Negros Occidental at Tagbilaran City at Hagna sa Bohol. Intensity 2 sa Libo, San Jose at Cagdianaw sa Dinagat Islands. Sa Sorsogon City, Lapu-Lapu City, San Juan, Southern Leyte at Javier, Leyte. Habang intensity 1 sa La Carlota City, Negros Occidental at Catarman, Northern Samar. Normal po sa mga ganitong range of magnitude na masundan po ng mga aftershock yan. Kapag nasa land po yung earthquake, very remote po na magkaroon ng tsunami. Ayon sa PHIVOX, dahil mababaw at nasa 2 kilometers lamang ang depth o lalim ng epicenter ng lindol, pinangangambahang matindi ang pinsalang dulot nito. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. Sa punto ito, kausapin po natin si Mayor Richard Gomez ng Ormoc City. Magandang gabi po sa inyo, Mayor Gomez. Hi Mel, evening din. Opo. Mayor, kamusta po ang inyong lungsod? Nandito po kami ngayon sa command post. Continuous pa rin yung assessment namin kasi meron din kaming... Mayor Gomez? Mayor? Balikan po natin si Mayor... Balikan po natin, maya-maya lamang, si Mayor Richard Gomez. Samantala, makakapanayan natin si PHIVOX Deputy Director, Dr. Bartolome Bautista. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Bautista. Ginoong Bautista? Mr. Bautista? Magandang gabi po. Opo. Sir, ano pong mga lugar ang pinaka-pinuruhan ng lindol na ito? Mr. Bautista? Yung pong mga sa ngayon, base sa location ng epicenter, ang mga nare-receive natin medyo serious yung effect ay sa Cananga at sa Haro, and then sa may Ormoc City. Dr. Bautista, meron po bang... Yung tatlong place na yan, meron po tayong reported damage sa building pero unconfirmed pa. Hindi pa natin ako-confirm. Opo. Dr. Bautista, meron po bang posibilidad ng aftershock at ng tsunami? Ayun po yung aftershock, sigurado po yan. In fact, siyem na po yung nadedetect ng network natin na mga aftershocks. Pero yung tsunami po, medyo remote yun. Kasi po nangyari yung lindol sa may kalupaan at hindi naman ganong kalakasan yung magnitude at unang-una yung movement ng fault ay horizontal, Hindi siya dominated ng vertical movement. Opo. Hanggang saan po yung pinakamalayong nadama? Yung pagyanig ng lindol na ito? Naramdaman po siya sa mga malalayong island, kagaya ng Negros, Panay Island, at some parts of northern Mindanao na feel nila yung earthquake. Nagkaroon
Magkakaroon po ba ng pahiwatig na magkakaroon o magaganap itong lindol na ito? Dr. Bautista? Wala po tayong nakitang sign, very quiet yung place before the earthquake. Wala tayong nadedetect na mga earthquake na nangyayari sa place. Kung ganun po, natukoy na po Wala ba? pong mga precursory signs tayong nadetect. Kung ganun po, natukoy na po ba kung ano naging sanhi ng lindol? Alin po? Dr. Bautista? Ang sanhi po ng lindol ay dahil sa paggalaw po ng latest segment ng Philippine Fault. Attributed po ito sa movement along the Philippine Fault sa may parte ng Leyte Island. Aha. At ito po ba ay inasahan na maaaring mangyari? Bagaman hindi nalalaman kung kailan ang takdang araw? Dr. Bautista? Inaasahan po natin magkaka-earthquake sa lugar na yan kasi po very active po yung Philippine Fault. In the past, may mga several earthquakes na nangyari na riyan. During historical times, 3 times na may halos ganyan din kalaking earthquake. In 1861, mayroong magnitude 6.1. 1863, magnitude 6.4. And then, pinaka-recent na malakas, 1947, magnitude 6.9. And then, may mga several na magnitude nagre-range from 45 and then sumunod na itong 6.5 itong hapon na ito. Opo. Maraming salamat po sa inyo, FIVOX Deputy Director Dr. Bartolome Bautista. Thank you very much din po. Naibalik na po natin ang ating linya sa alkalde po ng lungsod ng Ormoc sa lalawigan ng Leyte, si Mayor Richard Gomez. Mayor, magandang gabi. Si Mike Enriquez na po ito ngayon, Mayor. Hi Mike, good evening. Good evening. Mayor, papanayaman po ni Mel Tiangco kay Deputy Director Bautista ng PBOX. Isa po ang Ormoc sa mga pinangalanan niya na matindi ang tama nitong lindol na ito. Kamusta po kayo dyan? Yes, kasi yung Central Earthquake, katabi lang ho namin yung Harot, saka yung Kalangga, magkakapikit na po kami, kaya pare-pareho yung naramdaman namin. Meron kami mga reported na number of patients dito, mga about 40. Yung iba, nadala na namin sa hospital. Yung 14 na patients namin, nandito sa command post, sinitreat sila. Karamihan dito, mga na-shock, na trauma, tapos yung iba naman dinadala din sa district hospital namin dito sa Ormoc. Okay, pakiulit nga, Mayor, para malinaw. Ilan kanyo yung mga tao na apektado nitong lindol? May initially yung report po namin, may 40 na pasyente na tinitreat ngayon. Opo. Ano pong klase ang kanilang ang pinsala sa kanila? Sana naman na hindi maluba, Mayor. Hindi naman mga minor injuries lang. Tapos iba naman siguro na-shock yung iba dahil sa trauma sa earthquake. Although mayroon isang confirmed na fatality dun sa isang mountain barangay namin. May namatay? Opo. Oo, natabunan ng landslide. Opo. May blackout na sa Ormoc, Mayor? Yes, blackout ngayon. It is automatic shut-off program ng EDC. Okay. May mga evacuee ba ho dyan? May May mga nagsilikas po. May mga evacuee ba kayo dyan, Mayor? So far, wala naman. Ngayon, pinalabas na namin yung engineering team natin para mag-check sa mga iba-ibang gusali dito around Ormoc City. And then sa DepEd naman, yung mga principals nila, hiningan namin sila ng initial assessment kung meron din mga cracks sa mga eskwelahan. Initially, there are some cracks sa mga building eskwelahan. Opo. Sa major highway, meron kaming 3 major highway dito na nag-crack yung kalsada. Opo. Pero passable pa. Okay, so passable pa yung highway. Kamusta naman po ang daloy ng mga sasakyang pandagat at pati yung iba pang mga paraan ng pagpunta dyan sa Ormoc galing sa iba't ibang mga lugar, Mayor? Bukod doon sa highway na dito. Yes, naka-warning lahat ng sasakyang pandagat dito. Hindi ko lang alam, wala pa akong report sa Maritime kung nagpa-release na sila. Pero kanina nakasuspend sila right after the earthquake. Sige po, Mayor, isa sa mga lugar na patuloy namin tututukan na yung Ormoc. Para sa ganun, kung kailangan may parating tayo sa mga national officials natin, may parating natin sa lalong madaling panahon. Good luck na lang po sa inyo at sa mga taga-Ormoc, Mayor. Yes, Mike, maraming salamat. Please call me anytime. Thank you very much. Salamat po at marami pong salamat sa alkalde ng lungsod ng Ormoc, Richard Gomez.
At sa iba pang balita, sugatan ang isang negosyanteng Indian at kanyang gwardya nang pagbabarilin sila sa tapat ng kanilang tindahan. 4 na beses na palang pinagtangkaan ang buhay ng dayuhang biktima. At yan po ang tinutukan ni John Consulta, exclusive. Papasok na tayo siya sa kanyang optical shop sa Quiapo, Maynila. Ang negosyanteng international na si Ashok Kamar, 60 anyos, nang bigla siyang sumubsob sa semento. Binaril kasi siya sa likod ng umataking gunman. Gumanti ng putok ang kanilang gwardya sa suspect. Ang biktima, gumapang naman napunta sa pintuan ng kanyang shop. Sa ibang anggulo nakuha ng hiwalay ng CCTV. Paparada pa lang ang van ng biktima. Siyempot, lumapit na agad ang suspect. Bigla siyang tatakbo pagkakita sa target. Di nakita ang aktual na pamamaril dahil natakpan ng mga pahay ng vendor ang insidente. Pero makikita ang pagtakbo papalayo ng mga tindero at mamimili sa paligid. Ilang saglit pa, ang suspect tumakbo sa direksyon ng Evangelista Street. Matapos ang pamamaril, ilang residente ang nagtulong-tulong na buhatin ang biktima at ang sugatang gwardyang tinamaan sa hita. Tinamaan niya siya dito, humarap na siya. Doon na tinamaan siya dito, dire-diretso yung baril niya, 2 beses eh. Yung 2 tama kagad dito, asintado talaga. Ayon sa mga kaanak ng biktima, 4 na beses na raw pinagtangkaan ng buhay ng International na hinagisan pa ng granada sa kanyang bahay pero nakaligtas. Nakaligtas ang biktimang International at gwardya pero nagpapagaling pa sila. Ang MPD Station 3 nagsasagawa na ng follow-up operation laban sa mga salarin. Sa mga shells na nakita natin doon, gumamit siya ng caliber 45. Determine namin kung merong mga previously na natanggap na threat si victim natin. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Esto at ang tumutok ay si Rio Tumani. Putol ang kalsada kaya hindi makapenetrate ang sasakyan papasok sa target. Kaya para matumbok ang punteriya, tumulay at mabilis ang tinawid ng raiding team ng PIDEA ang riles hanggang sa marating ang target area. Bit-bit ang mga search warrant. Isa-isa nang hinalugog ang mga bahay na pinamumugaran umano ng mga lulong sa Shabu. 7 ang dinampot ng PIDEA. Nampit po ako ng isang mama eh. Kayo po'y gumagamit? Dati po. Dito ba sa lugar na ito marami gumagamit? Marami din po. Marami na nagtutulak. May hanap po gano'n. Ba't hindi niyo po sinusumbong? Po, bakit po? Po. Takot po ako. Ang tuber namang si Rodolfo, galit. Sa halip daw kasi na anak niya ang arestuhin, siya ang dinampot ng PIDEA. Tagal na po. Ano? Na ipakulong mo yun dahil malikot ang kamay. Pero hindi ko alam na nagsasabu. Kayo, gamit ko pa kayo minsan, kuya. Nang ano no? Sabu. Mayabang ko, di ko lalaro yung sabu. Sa bayang ding ni-raid ang residential area sa kabila ng Riles. Lokal na pamahalaan ng Muntinlupa ang nakipag-ugnayan sa PIDEA para ilunsad ang raid sa lugar na ito. Ilang drug paraphernalia ang na-recover. Ebidensyang magpapatunay raw na ang mga videong ito nakuha sa surveillance operation ng PIDEA. Nagpapakitang talamak talaga ang bentahan ng droga sa lugar. Sa kabuuan, 11 ang inaresto. Talamak talaga dito. Wala nga gusto magsalita dito eh. Meron naman kasi tayong provision sa batas na pag talagang may indicator na gumagamit sila ng illegal na droga, eh pwede natin silang ipetition sa korte para mag-rehab. Emil Sumangil nakatutok, 24 oras. Patay ang isang buntis matapos pagbabarilin ng kanyang kapitbahay. Ang krimen nasaksihan pa ng 7 taong gulang na anak ng biktima. Nakatutok si Oscar Oida. Nang dahil daw sa away sa bisikleta, nagtapos ang buhay ng 8 buwang buntis na si Joanna Fontbuena at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Dead on the spot ang 36 na taong gulang na ginang nang malapit ang pagbabarilin sa lungsod ng Makati noong Martes ng gabi. Ang biktima, kasama pa noon ang kanyang 7 taong gulang na anak. Tinutukan yung mama, pati na rin yung bata tinutukan. Then nagtanong siya kung sino yung unahin niyang babarilin. So yung nanay niya yung unang binaril ng suspect. Nagsimula raw ang alitan ng biktima at kapitbahay nitong suspect na si Nelson Abrazaldo
nang may magsanla ng bisikleta nito sa buntis na biktima. Sinangla nga sa kanya ng ibang tao, pero yung suspect, siya yung may-ari mismo ng bisikleta na bigla niya kinuha. So, walang bayad. Kumbaga, hindi niya tinabos. Doon nag-ugat yung yung away nila. Isa pang teorya ng pulisya. Sa investigation natin, napag-alaman din natin na itong biktima involved din sa paggagamit ng droga. At the same time, yung suspect na rin. Pareho sila na gumagamit ng drugs, so inaalam natin kung bakit pa sa kanila, kung pinagpalit ba sa drugs o ano. Aminado ang suspect na dati siyang gumagamit ng droga at mayroon nga raw silang di pagkakaunawaan ng biktima. Pero hindi raw siya ang bumaril dito. Pero yung sasabihin niya time na ako nagwasiwas daw ng baril, wala po akong ginagawang wala po ako dun. Ang kaso, ang 7 taong gulang na bata ang mismong nagturo sa kanya. Denial siya nung nahuli namin siya. Na-identify ng bata kasi kilala niya sa pangalan at saka sa mukha. So yun ang nakapagbigay ng lead para mahuli natin yung suspect. Hustisya naman ang hinihiling ng pamilya ng biktima. Sana usigi siya ng konsensya niya na umamin siya na siya talaga yun. Kita ko, umihinga pa. Tinanong ko pa yun na sinong bumaril sa'yo? Nangyari. Nabanggit niya yung pangalan ni Ison. Pero sa tingin mo, bakit ikaw ang dinidiin? Kasi po, nung time na yun, kasama po niya yung anak niya. Na binubungangaan niya ako na tahimik lang po. Kasi kilala po ako ng bata. So siguro na puro Ison. Yun, hihi ka ng pera dito, Ison mo. Parang yun lang po maan ng isip sa bata. Bukod kay Abrizaldo, may 2 pa umano itong kasabwat sa krimen na kasalukuyang pinaghahanap na ng mga pulis. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sa daming beses na naming ibinalita dito sa 24 Oras yung mga tinatawag na clearing operation sa mga sasakyang iligal na nakaparada, tila hindi po nadadala at hindi nauubos ang mga pasaway na mga motorista. Ang ilan ay hinuli at tapos nagbanggit pa po ng padrino para makalusot. Narito ang pagtutok ng mga kasalaga. Kaliwat kanan sa kalye ng Barangay San Roque, Quezon City, may illegally parked vehicles. Sa 16th Street, may mga jeep sa sidewalk, mga kotse. Pag nagbibis na nga ako, bigla na lang hindi po, kagabi lang po. Kagabi lang po, puwing sa gawin. Kasi nag-overnight na nga. Hindi rin yata uso dito ang helmet at ang rider na ito na nahuli. Ang MMDA pa ang binubutasan. Bawal yun. Kung sino nahuli, yun ang magtitikit sa akin. Bakit kayo magtitikit sa akin, sir? Bawal yun, sir. Bawal magtitikit niya. Ay, hindi ganun, sir. Hindi, sir. Mali yan, sir. Napakadelikadong pagmamotor din itong 3 na nga sila kasama ang baby sa gitna. Wala pa mga helmet. Student ka na, expired ka, wala kang lisensya. Classic naman itong rider na napakaraming violation. Eh, lakas naman ng loob nyo na nagdadrive na walang lisensya, wala pang helmet. Sige, bigay mo sa akin registro. Wala ka rin registro. Hindi ka dapat naglalabas ng motor na wala kang registro. Nung sitahin naman ng driver ng higanteng truck na ginawang parkingan ng isang lane ng kalsada, itinuro naman ng barangay. Pag sinita daw sila ng wrecker, sabihin na lang, nasa barangay na daw. Sabi ng driver. Ay, hindi ho! Hindi totoo yan. Naninira lang ho yan. Sinungaling yan na. Anong sisira ng barangay? Tampok naman sa 20th Street ang car wash business na sa kalye ang operasyon. Barangay Mobile pa ang parokyano. Sa 2nd Street sa tapat ng Camp Crame, ilang pulis naman ang violator ng illegal parking. Yung mga may-ari po, meron po kayo 1 minuto para alisin yung mga motor na yan. Ang ilang nahuli, sumubok pang mag-name drop para makalusot. Kagaya niyo ata rin yun. Mas na-German lang yung hindi po. Wala kaming corpus dito. Ayun po yung malaking katawan yun. Lagi na lang pakiusap ng MMDA sa mga barangay. Pakiayos naman ang nasasakupan nila para maayos ang kalsada. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Ang tutulit. At narito po po ang iba pang mga balita ang dapat ninyong abangan. Aabot ng 20 flight sa Ninoy Aquino International Airport na antala dahil sa mga ungka sa runway.
sistema ng pagpili ng mga pelikulang pasao sa Metro Manila Film Festival. Binatikos ni Direk Edith Mati. At ang pasample ng isang netizen sakaling Pinoy ang maging boses ng Waze. Well, nagkamali ka naman eh. Si Babalu po yan. Si Ninta ng impostora pumasyal sa kalsada. Malalaman natin ang nangyari sa tuloy-tuloy na pagtutok natin dito sa 24 oras. Apektado ang nasa 20 flight ng NAIA kanina nang mapilitang isara ang bahagi ng international runway ng paliparan. May nakita na naman kasing mga uka sa runway. Nakatutok si June Dalawang uka na nasa 30 centimeters ang laki ang nakita ng Engineering and Operations Team ng NAIA nang mag-inspeksyon alas 6 kaninang umaga sa runway 0624 o International Runway. Maliit kung tutusin ng uka, pero kailangang isara ang runway bandang alas 10 ng umaga para kumpunihin. Maaari kasing pagbulan nito ng disgrasya, lalo pat nasa touchdown area ng runway ang problema. Mahirap nang mag-take ng chance, it will be risky and safety will be involved na rito. May possibility yan na huwag naman sana mangyari, ma-off yung ng piloto at na makasumadsyad. 1:30 ng hapon natapos ang pagtatapal ng asfalto. 30 minutong atrasado sa original na target ng Manila International Airport Authority o MIAA. Nasa 20 flights ang naapektuhan, kabilang ang 4 na local flights ng Cebu Pacific. Pagkatapos, nagtuloy na ang normal na operasyon. Dahil sa pasamantalang pagsasara ng international runway, 9 na flight ang na-divert sa Clark at Davao. 15 flight naman ang na-delay. Pangalawang beses na ngayong taon na ito na nakitaan ng uka ang international runway. Bago ang insidente kaninang umaga, ilang oras ding naantala ang mga flight noong Mayo dahil din sa magpapasara sa international runway bunsod ng uka. Agosto noong nakarang taon, naging problema na rin ito. Posibleng dahil sa mga pag-ulan kaya nagkauka na naman ang international runway. Pero sinyalis daw ito na kailangan na ng runway overlay na noong 2012 pa huling ginawa. Target itong gawin ng MIAA sa unang bahagi ng susunod na taon. Ito na rin talaga yung lumalabas na wear and tear, particular yung talagang paggamit na rin talaga ng runway natin. Kasama sa mga nabalang pasahero ay ang mismong General Manager ng MIAA na si Edmond Real. Nasa mahigit 30 minutong na-delay ang kanyang flight mula Osaka, Japan. Pero ang mas malaking perwisyo ay yung mga na-divert ang flight sa Clark at Davao dahil kinailangan pa nilang bumalik sa NAIA pagkatapos makumpuni ang runway. I'd like to apologize for the inconvenience to carriers, but again, we will reiterate safety first before anything else. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Samantala, mahigit 70 pasaway na motorista ang nabisto ng MMDA sa unang araw ng pagpapatupad sa mga bagong patakaran ng Anti-Distracted Driving Act. Depensa ng isang nahuli, hindi raw siya sigurado sa mga ipinagbabawal. Nakatutok si Cedric Castillo. Sa unang araw ng huling pagpapatupad ng Anti-Distracted Driving Act o ADA, nasampulan ng isang driver ng SUV nang mahuli na hawak ang cellphone habang nagmamaneho. Waze naman ginagamit ko eh. Malabo sa'yo yung batas? Hindi ko lang alam kung anong mga bawal. I mean, alam ko bawal gumamit ng cellphone pero hindi ko alam na bawal gamitin ng hawakan kahit Waze ang gamit. You are not authorized to use by hand po. Period. Yan po ang batas natin. Kung i-contest po, sige, you have to contest po. Pero may violation na kayo. Kinumpiska ang lisensya niya at inisyuhan ng violation ticket. Para sa first offense, 5,000 pesos ang multa. Pag nakuha namin na evidence na picture namin, yun ang proof namin na gumagamit siya talaga ng cellphone. Alinsunod sa RA 10913 o Anti-Distracted Driving Act, bawal mag-type at magbasa ng text, mag-internet o social media, manood at mag-games habang nagmamaneho o kahit nakahinto pa sa stoplight. Maaaring gumamit ng navigation device at apps pero dapat hindi lalagpas sa 4 inches sa ibabaw ng dashboard ang pagkakamount ng gadget.
Dapat na naset na rin ang destinasyon sa app bago magsimulang magmaneho. Magagamit lang ang electronic at mobile devices sa pagtawag habang nagmamaneho kung may hands-free o Bluetooth device. Ang mga dashcam naman kailangang nakalagay sa likod ng rearview mirror. Sa LTO operation, ilang driver ang sinita dahil sa gadget sa dashboard. Pero dahil hindi raw tiyak kung pasok o hindi sa 4 inches safe zone, pinaalalahanan muna ang mga driver at hindi tinikitan. Nagpicture na kami ng 4 siguro. Papakita namin doon sa legal expert namin. Ano talaga high-plate. Para may standard na kami, may dala na kami sukat. Para pag lumampas doon, automatic. Natikitan din ang mga hindi naka-seatbelt, mga rider na walang helmet, pati mga walang rehistro at may expired na commemorative plates. Sa CCTV camera ng MMDA, mahigit 70 naman ang nabistong may hawak na mobile device habang nagmamaneho. Nagtayo na rin ng checkpoint ang LTO sa ilang kalsada sa Zamboanga City para sa pagpapatupad ng ADA. Pero hanggang kanina ay wala naman silang nasita. Siguro sa information drive din, masyadong nakakaano talaga sa mga tao, aware sila sa implementation. Ang PNP Traffic Division at Highway Patrol Groups sa Lawag, Ilocos Norte, wala rin daw nasita kanina. Sa Dagupan City, ang mga natiketan ay yung mga hindi naka-seatbelt at mga rider na hindi naka-helmet. Sa Davao City, hindi pa ipinapatupad ang Anti-Distracted Driving Act dahil tatalakayin pa raw ito ng mga stakeholder. Ayon sa LTO, maliban sa cellphones, tablets at iba pang mobile communication devices, bawal na rin gumamit ng two-way radios kapag nagmamaneho. Kapag lampas isang beses naman na mag-violate sa ADA sa loob ng isang araw, ang next higher penalty o ang mas mataas na multa ang dapat na bayaran ng isang motorista. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Kasunod ng pagre-resign ng 3 MMFF Executive Committee members, pinatikos naman ni Direk Eric Mati ang sistema ng pagpili ng films ng festival organizers na pumapabor daw sa interes ng big film outfits. Yan ang chika ni Nelson Canlas. I use the term garapal because no one seems to care about the questions that arise from whatever mandate that they give. Ang tinutukoy ni Direk Eric Mati ay ang sistema ng naging pagpili ng Metro Manila Film Festival 2017 entries. Kamakailan lang ay inanunsyo ng MMFF na base sa script, 4 na pelikula na ang pasok sa festival. Ito ay ang Panday ni Coco Martin, Almost Is Not Enough ni Jeneline Mercado at Jericho Rosales, The Revengers ni Vice Ganda at Pia Wurtzbach, at ang Love Traps, #Family Goals ni Vic Soto at Don Solweta. Hindi napili ang script ni Direk Eric para sa pelikulang By Bust. I'd rather that I hear MMFF say it out straight. We only want major studios because that's what everyone wants. And wag na kayo mag-submit. Why not go for development unlike any other film festivals worldwide? Ang MMFF o Metro Manila Film Fest po, hindi lang po ito about artistic excellence. Unfortunately, we are mandated to raise funds for the beneficiaries of their industry. And therefore, yung box office component yan is not something that we can just negate. Nagtataka rin si Direk Eric kung bakit wala man lang nagtanong kung bakit biglang nag-resign ang 3 MMFF Execom members na sina Ricky Lee, Rolando Tolentino at Cara Magsanok Aligpala. Sa isang joint statement, sinabi ng 3 na walang kinalaman ang kanilang pag-resign sa pagpili ng MMFF sa 4 na pelikula ngayong taon. Nagpasabi na raw sila ng kanilang intensyong mag-resign bago pa i-anunsyo ang 4 na pelikulang pasok sa MMFF 2017. Gayunman, sinabi rin nilang hindi sila sang-ayon sa paniniwala ng ilang Execom members na malalaking film outfits lang ang pwedeng mag-produce ng blockbuster at ang paggawa ng isang pelikulang kikita sa takilya at mga quality films ay hindi eksklusibo sa mga malalaking film studio o independent film outfits. We respect that. That is their prerogative. Wala naman ho tayong yun po ang paniniwala nila. But let me just say na, number 1, hindi pa ho tapos yung selection process eh. Pagbigyan natin yung proseso, then judge us by December if we made a mistake or not. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.